Sa mga gantong solar power Lodi o mga pailaw na ganito na may solar, ayan. Andito yung kanyang panel, tapos andito yung kanyang mga bumbilya, sensor, on off, mga ganyan. Solar street lamp series, ayan. Pero ito ay sira na. Bali 30 watts ata ito, ayan nakalagay, 30 watts. Mga imitation lang to, plastic yung casing niya. Nabili lang din natin ng 60, ayan, 60 pesos. Eh, pinapahingi nung nagbabakal eh. Binayaran na lang din natin. Kung di ako nagkakamali Lodi, ang panel nito ay naglalabas siya ng 6 volts. Ito. Yung buong panel nito, 6 volts yung nilalabas niyan. Check natin sa loob. Ayan, kung papansinin nyo dito, ito yung kanyang solar panel. May controller siya dito, ilaw. At ito yung kanyang battery. Check natin kung bakit binenta sa junk shop to. Yung kanyang panel ay okay. Halos good yung kanyang panel Lodi, ayan o. Naka-tiklop siya o nakataklob siya. Pero meron pa siyang 4.5. Lalo na siguro pagka ibinilad sa araw yan. Check natin yung kanyang controller. Okay. Oy. Ito yung kanyang controller Lodi. Durog na rin siya. Ayan o. Kinain na siya ng... Hindi ko alam kung amido o kung bakit naman ang kidlat. Ganito. Sensor Lodi. Ayan. Yung sensor na yan, nakaganito yan eh. Pagka wala ng sikat ng araw, siya yung nag-uutos na pailawin ito. Mga bulb. May switch siya. Wala na siya Lodi. Ayan, durog na durog eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nangitim dito eh. Ayan. Nangitim siya dito. Ayan o. Tapos may mga amido na rin. Pagka ganito Lodi, ang nagiging problema at sira na yung controller, may mga nabibili tayong controller para sa solar power o sa ganitong street light na solar. Ito. Ganito yung Lodi yung style niya. Kung mapapansin nyo dito, ito yung kanyang, syempre andito yung diode. Yan yung dadaanan ng voltahe papunta dito sa battery charging. Ayan. Tapos dito na yung ilaw. Yung ilaw naman, andito kung napansin nyo dito yung negative niya, nagpunta yung negative dito sa may control. Para kung mag-stop na yung pagkakarga ng solar, magtitrig dito sa mga pyesa na to para umilaw na siya. Kung halimbawa gabi na, madilim na, syempre wala nang charging na nilalabas yun. Yan. Pupunta dito, mag-oscillate yung mga transistor dyan na ginamit, iilaw na siya. Tapos pagka may araw na naman uli, cha-charging yan. Ayan o. Ayun, may nakakabit pa dito. Ayan. Yung isang pin ng solar panel, ayun, may nakakabit dito. Ayan siya. Yan yung trigger. Para kung madilim na, iilaw. Kung maliwanag, mamatay yung ilaw at magcha-charge yung battery. Ganyan yan. Wala na siyang maraming sensor na ginagamit. Gaya nito, marami siyang sensor. Ayan. Ito siya. Ito, may mga sensor siya na ginagamit. May mga IC siya dito. Ayan. Mas okay sana to kung hindi sira. Ang problema sira eh, kaya dito na lang tayo sa budget mill para magamit lang yung solar street light na to. Okay? Pero hindi pa natatapos dyan eh. Baka sira naman yung kanyang battery. Ayan o, may battery siya dito eh.
na dalawang parallel na 3.7. I-check natin mamaya ito kung ilang voltahe, kung buhay pa. Okay? Sa ngayon, Lodi, tanggalin na natin itong dating controller niya. Ayan. Unahin na natin itong solar. Oh, like. Hindi pala yun yung solar eh. Tsaka madaling i-install, Lodi, yung nakuha natin na controller na yun. So, tanggalan natin yung kanyang controller. Check muna natin tong battery kung okay pa siya. Ayan. Yung iba kasi, Lodi, pagka nasira ito, tinatapon na eh. Yun, dalawa siya, Lodi. Ayan. Meron siyang BMS dito, pero parallel. Ayan. Check natin kung may output pa siya. Meron pa siyang 3.8. Tagal na niya, pero may 3.8 pa. Durug-durug na yung kanyang controller. Subukan nating pailawin yung 3.8 na yun kung kaya niyang i-activate tong bumbilya o bumbilya niya. Tublin natin ang hinang. Iba kasi yung hinang niya matigas. Ayan. Ito yung kanyang bulb. Ayan. Nakaparallel din yan, dalawa. Kaya medyo madumi na yung bumbilya niya. Kaya malinisan yung lente para maliwanag kung iilaw siya. Okay. Check natin pailawin, Lodi, yung bumbilya kung kaya pa niya. Umilaw pa siya. Maganda pa yung battery niya. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng problema sa battery, kundi dito sa controller. Ayan. Dito siya nagkaroon ng problema. Ilaw niya okay pa eh. Ayan, buo pa. Ngayon, Lodi, kung i-install natin yan, so siguro, ibalik nyo lang din to. Ibalik nyo lang para hindi pumasok yung mga butiki dito sa loob. Ang gagawin natin dito, Lodi, kung papansin nyo dito, may indicator naman na dito, hindi kayo maliligaw. Tsaka yung specification nito, Lodi, na ibinigay hanggang 3 volts, 3, 6, 9, 12 o higit pa sa 12 voltahe, 24 hanggang 30 yung kayang tanggapin nitong maliit na to. Hanggang 30 volts. Tapos yung output niya is 4 volts ata, 4 or depende kung maganda yung sinag ng araw, hindi naman stable yan eh. May pag-angat sa mga voltahe. Hindi naman palagi ang kung ano yung sinabi nilang voltahe, yun na yun. Okay? Subukan muna nating i-testing, Lodi, na ikabit. Andito yung ating ilaw. Ayan, light nakalagay dito. Marami ng module ngayon, Lodi, na pwedeng gamitin. Mura pa. Ito, 94 lang ata to eh. Okay. Check natin yung positive kanina. Kung red lang din. Yun. Red lang din yung positive. Yung connection niya ay nasa parallel lang din. Magkasama ang red, magkasama ang puti. Yun yung connection niya. Okay. Kakabit ngayon natin to. Yan.
Naipasok na natin yung positive niya. Sunod naman natin tong negative. Yan, kaangat siya. Ayan, kung napansin nyo, Lodi, inangat ko lang. Kasi baka masobra natin ang dikit dito. Sa katagalan, pag nag-corrosion, shorted na yan. Okay. Ngayon ay isunod natin yung connection ng battery. Ito siya. Ito yung nakalagay sa battery niya eh. Ayan. Ito yung kanyang B+. Kargaan muna natin ng tingga. Yan. Tsaka natin itulak ng konti. Yun. Lumabas na siya. Ito yung kanyang B+. Gaya ng nakalagay dito. Tapos lagay natin tong B- niya. Iilaw siguro yan kasi wala pa siyang solar charging na nadidetect. Bakit umilaw, Lodi? Siyempre iilaw yan dahil wala pang pumapasok na charging. Ito naman, yung ilaw na to, yung nakikita nyo, pagka ipinasok na natin itong charging sa solar controller, mamamatay na yung ilaw na yan. Kasi nga na-trig na ng circuito na mayroong pumapasok na voltahe galing sa solar. Ayusin lang natin itong connection ng tingga niya. Ayan. Ngayon, i-check muna natin kung nasaan yung polarity ng double check lang natin, Lodi, ng solar power o panel. Okay, ito yung positive niya. Color code naman siya. Kulay red is positive. Yung puti ay ginawa nilang negative. Okay lang din naman yan. Ngayon, itong negative na to, ayan, ay ilalagay natin dito sa letter T. Ayan, T yung nakalagay eh. Para sa solar charger o sa solar na magbibigay ng charge. Okay, nakakabit na yung ating negative. Ang isunod natin ay positive. Tignan nyo dito sa may ilaw niya, mag-off yan. Kaya ibig sabihin, pagka may liwanag na nadidetect, priority niya ngayon yung pagcha-charge. Ayan o, nagkulay red din siya. Ayan, charging indicator. Naka-priority na ngayon yung battery na kinakargahan niya. Ayan. Ngayon ay ihinang natin. Naka-charging na siya. Ayan na siya. Sana nga, Lodi, magtagal yung controller na yan, ano. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, i-check kung iilaw yan pagka tinakpan natin siya. Ayan. Sa bagay, pasok na yan. Noon ngang walang panel, umilaw na siya eh. Okay na yan, Lodi. Ito, ididikit na lang to. Ayan o. Sa bagay, may mga tornilyuhan pa naman siya dyan. Ito, dikit nyo na lang din yan. Ibalik nyo na lang. Ayan. Kung anong pandidikit nyo, mahal na kay Lodi. Kasi nga, DIY naman yan eh. Do it yourself. Yung kanin, hindi naman pwedeng pandikit dito. Sa sobre lang yun. Basta hindi basag, Lodi, yung panel, okay pa yan. Kung may makita kayo na karga-karga nung nagbabakal na mga ganito, na good pa yung panel niya, pwede nyo bilhin. Buti nga okay yung battery. Hindi na natin problema yung battery. Kala ko may problema yung battery niya.
sa 60 pesos. Hindi ka naman nalugi dito, Lodi. Kasi battery pa lang, mahal na yan eh. Yung ganyang klase ng battery. Ayan. Balik natin yung kanyang battery dito. Kasi dito naman siya dating nakapwesto. Ayan. Yun. Hila. Okay na siya. Sa pagbabalik naman yan, Lodi, kayo na bahala kung maglalagay kayo ng adhesive dito. Pero kailangan, ayan, kailangan maglagay ng pandikit dito para hindi pasukin ng tubig. Kaya nito, oh, nag-leak. Kaya may mga kalakalawang yan. May leak dito na naganap. Kasi ito yung naka-front eh. Ito yung nakataas eh. Pagka umulan, papasok dito yung mga imoy ng ulan. Ayan. Basta papasok dito. Kaya kailangan sealed yan, silyado. Ito. Ibabalik mo naman yan. Ayan siya. Okay na siya ngayon, Lodi. Takpan natin yung kanyang panel, Lodi. Ayan. Ay, hindi kaya maliwanag pa rin. Ayun o, umiilaw siya. Baba natin ng konti. Ayan o. Okay na siya, Lodi. Yung paglalagay pala ng adhesive dito, Lodi, huwag kayong gagamit ng glue stick. O kaya yung glue, yung mga matitigas na shoe glue. Huwag kayong gagamit nun. Ang gamitin nyo yung silicone dito. Yung glue stick kasi sa katagalan, pagka uminit, mainit na mainit, nalulusaw yon. Pagka silicone naman ay okay lang siya. Silicone o kaya yung tinatawag na Volcasil, yun yung ilagay nyo. Okay? So hanggang dito muna, Lodi. Magandang buhay po.